Pagkahuli sa dating mayor ng Bamban, ikinagalak ng mga tauhan ng NBI ang mala-artistang si Alice Guo. Humarap muli ito sa Senate hearing upang gisahin at masagot ang maraming katanungan. Sino ang tumulong sa kanyang pagtakas? Sino ang protektor ng Pogo? At sino ang nagtatangka sa kanyang buhay? Posibleng magkaroon ng linaw ang mga detalyeng kinukubli nila Sheila at Cassandra kung makikipagkoopera ang dating mayora. Subalit siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang resulta sa mala-teleseryeng kaso ni Guo ay isang babala sa Pilipinas dahil may mga nagsasabi na nakapasok na sa politika ang mga Chinese spy agents. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ilang proseso ang pinagdaanan upang maikulong sa Campo Crame ang mala-celebriting si Alice Guo. Dumalo na ito sa Senate hearing ngayon at hinarap ang mga akusasyong nagdidikit sa kanya at sa Pogo. Marami ang umaasa na sa pagkakataong ito ay matatapos na rin sa wakas ang napakatagal na pagtugi sa dating mayora. Marahil ay baka sagutin na nito ng diretso ang mga tanong sa kanya at umamin sa pagkakasangkot sa mga iligal na gawain. Pero nagulat ang marami nang nagmatigas si Alice. Kung iisipin nga naman, paano ito magiging tapat kung noon pa man ay marami na itong sinabing huwad? Walang duda, matapos man ang serye ni Go Huaping sa Senado, ang susunod na kabanata ay malaking babala para sa mga Pilipino. Kaila sa marami na lahat ng Chinese nationals na nasa Pilipinas ay may obligasyong tumulong sa mga komunista. Ito ay ayon sa kanilang batas na naitaguyod noon pang 2017 at 2018, ang tinaguriang National Intelligence Law. Ang paliwanag sa China Law Translate sa ikapitong artikulo nitong batas, ang sabi, all organizations and citizens shall support, assist, and cooperate with national intelligence efforts. O lahat ng mga Chinese nationals ay kailangang sumuporta, tumulong at makipagkoopera sa mga ginagawa ng kanilang bansa hinggil sa mga intel o mga maseselang impormasyon. Ibig sabihin, lahat ng Chinese citizens dito sa Pilipinas ay obligado ng batas na maging agent ng mga komunista. Hindi ka ba nagtataka kung bakit maraming incheck ang nagdudoktor ng kanilang citizenship? Ito ay para hindi sila pagsuspetsahan sa ibang bansa na mga sleeper agents. Walang sabit. Hayan, batas na mismo ng China ang nagsasabi kahit sinong Chinese nationals ay pwedeng gawing tauhan ng mga komunista. At kung hindi sila papayag, mamimiligro ang buhay ng kanilang pamilya sa China. Ang nasabing batas ay hindi kinakalat ng mga sumusuporta sa komunista para hindi ito maibulgar. Sapagkat kapag naging common knowledge na meron silang obligasyon, siguradong mabubulilyaso ang pagkalap nila ng masiselang impormasyon. Matatandaan nung ni-raid ang Bamban Pogo, isa sa mga akusasyon ay mayroong government spying doon. Isa sa mga taktika ng CCP ay maglagay ng mga agent sa kalabang bansa upang magsulong ng adhikain ng partido. Kung hindi ka makapaniwala, nangyari na ito kamakailan lang. Laman ng balita sa Amerika ang isang inchik na may mataas na posisyon sa New York na nagsagawa ng ilang hakbang na pabor sa China. Binalita ng Al Jazeera noong ika-4 ng Setyembre 2024 na isang Linda Sun, dating aide ng gobernador sa New York, ang kinasuhan ng pagiging espiya ng China. Ang babae ay dating personal assistant sa dalawang administrasyon ni Hochul at Cuomo, bagamat pinagkatiwalaan sa syudad. Ang mga ginagawa nito ay pabor sa China.
violent deportation, embattled former Bangban Mayor Alice Guo needs to serve a sentence in the Philippines if she ever gets convicted. Ilan sa mga akusasyon kay Sun ay pag-imbita sa mga komunista para makapasok sa Amerika, pagduduktor ng pirma para makakuha ng mga pasaporte, paghadlang sa pakikipag-ugnayan ng Taiwan sa mga opisyal ng syudad, at kapag may kinalaman sa mga Muslim na Uyghurs na kinukulong sa China, tinatago nito ang dokumento. Ayon sa U.S. Attorney na si Breon Peace, while appearing to serve the people of New York as a Deputy Chief of Staff within the New York State Executive Chamber, the defendant and her husband actually worked to further the interests of the Chinese government and the CCP. Ayon sa attorney, ang ginagawa daw ni Linda Sun bilang aide ay imbis na paglingkuran ng taong bayan sa New York, nagbibigay ito ng suporta sa China. Inulat din ito sa New York Times na 10 criminal counts ang isasampa laban kay Linda, kasama ay visa fraud, money laundering at marami pang iba. Ayon sa balita, binabayaran ito ng milyong-milyong pera ng China. Meron itong mansyon sa Long Island na may halagang $3.6 milyong. May kondo sa Honolulu na nagkakahalaga ng $1.9 million. May 2024 Ferrari, 2024 Range Rover at 2022 model ng Mercedes-Benz at libu-libong pera sa maraming bangko. Hindi ba ganyan din si Alice Guo na nasabwat sa money laundering, pagduktor sa visa at birth certificates, maraming ari-arian na hindi malaman kung saan ang galing? Pero hindi ito isolated case. Dahil meron pang ibang Chinese agents ang nahuli. Ano ang matinding babala para sa Pilipinas? Sa investigasyon sa Britanya noong taong 2022, isang abogado na may koneksyon sa matataas na politiko sa bansa ang napagalamang isang Chinese agent din. Ang balita sa The Independent na isang Chinese agent ang nakapasok sa pamahalaang Westminster. Mula sa investigasyon ng MI5, ang intelligence agency sa Britanya, na si Attorney Christine Ching Kui Lee, ay palihim na nagsasagawa ng panghihimasok sa mga aktibidad pampolitika. Ayon sa ulat, nagbibigay ito ng malalaking donasyon sa mga politiko para bumango ang pangalan. Tapos, nag-oorganisa ng mga pulong para sa mga may katungkulan sa munisipyo upang dahan-dahang impluwensyahin ng mga opisyal na isulong ang mga batas na pabor sa China. Matapos ang investigasyon, inulat sa Birmingham Live na bumaba si Christine Lee sa posisyon ng ilang kumpanya. Sinara ang ilan nitong samahan, katulad ng Christine Lee and Company Education Limited na nagbibigay tulong pang-edukasyon sa mga nangangailangan. Nag-resign ito sa pagiging direktor ng China-UK Link Consultancy Limited, Christine Ching Kui Lee Consultancy Limited, na gumagawa ng housing projects, nagbebenta at nagpaparenta ng bahay. Nag-resign din ito sa Cathay Properties Limited, sa Ataram Properties Limited at SKMD Limited. Mga negosyong sa isang tingin ay tumutulong sa tao, pero sa totoo, ang mga ito ay front lamang. Gayunpaman, mariing itinanggi ng Chinese Embassy sa Britanya na mayroon silang mga Chinese agents. Hindi lang iyan ang mga nahuli dahil pinahayag sa Le Monde bago matapos ang 2023 na nahuli ang isa pang Chinese agent na si Daniel Wu sa Belgium. Nakita sa kanyang mga message na gusto nilang hadlangan ng alyansang Europa at Amerika. Sa Japan Times, binalita noong buwan ng Abril 2024 na sa Germany, isang aide sa European Parliament ang inaresto dahil sa pag-eespiya para sa mga komunista. Inulat sa First Post na nagbabala ang mga analyst na nagpapahirap sa Europa ang lumalawak na Chinese spy network. Ayon sa balita,
Inestima na may libo-libong mga Chinese agents ang nakapasok na sa ilang sangay ng gobyerno. Ito ay matinding babala para sa Pilipinas dahil tila may mga politikong nakapwesto sa bansa na sumusuporta din sa China. Ang mga nahuling Chinese agents sa Estados Unidos at Europa ay halos katulad ni Alice Guo. May katungkulan sa gobyerno, mahilig magbigay ng mga donasyon, maraming kotse at ari-arian, sari-saring bank accounts, tapos sangkot sa money laundering at visa fraud. At ang nakakatakot pa ay, si Linda at Christine ay parehong babae. Siyempre nga naman, mas madaling makapasok sa pamahalaan at mas madaling makaengganyo ng mga politiko kung babae ang agent. Katulad ng pinahayag sa New York Post noong taong 2020 na isang pinaghihinalaang Chinese agent ang nakipagrelasyon sa dalawang mayor para makakuha ng masiselang impormasyon at makapasok sa politika ng Estados Unidos. Isang matinding babala ito sa Pilipinas dahil kung isipin, ang ini-infiltrate ng mga Chinese agents ay mga bansang nakakainitan ng China. Kung matatandaan, inamin ng isang Chinese spy na sobra sa 1,000 agents ang pinadala sa bansang Australia upang impluwensyahin ang mga politiko sa bansa. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na maraming Chinese agents din dito sa Pilipinas dahil sa nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Mga Chinese agents na politiko na sumusuporta sa China, tumututol na ipagtanggol natin ang ating nasasakupang karagatan, kumukontra na ipaglaban ng EEZ ng Pilipinas. Mga Chinese agents na may katungkulan na nagsusulong ng mga adhikaing pabor sa China at nagbubulag-bulagan sa mga gawain ng pogo. Anong aral ang mapupulot dito? Sa wakas ay ginisang muli ang malaartistang si Alice Guo sa Senado, pero nasaksihan na nagmatigas ito kaya nairita at napiko ng ilang mambabatas. Gayunpaman, ang malalim na problema hinggil sa pagpasok ng mga Chinese agents sa Pilipinas ay dapat na maibulgar sa bansa upang mapigilan ang pagkalat ng impluwensya ng CCP at kontrolin ng politika sa bansa. Kailangan din na maging alerto ang bawat Pilipino sa mga nagsusulong ng layunin na pabor hindi para sa Pilipinas, pero pabor sa mga injik. Hindi ba't sabi nila, daig ng taong maagap ang taong masipag? Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.